Loading. Hi! Ako nga pala si Abel Kimusing. Isa rin akong mag-aaral ng University of Makati. At dahil broadcasting student ako, naisip kong gawin ang YouTube account na ito para matulungan ang kapwa ko Yumakians sa kanilang buhay kolehiyo. Don't forget to click subscribe. Matuturing nga na crown jewel ang mga kahanga-hangang atleta natin na nagbibigay ng di mabilang na mga tropeyo at medalya sa ating universidad. Makakasama natin ngayon si Jonel Ubinque na miyembro ng Herons cheerleading team at si Elmar Bangal na kasama naman sa rugby team ng UMAC. Ating alamin kung ano-ano mga benepisyong natatanggap ng ating mga atleta. Atin silang higit na kilalanin dito lamang sa Think Positive. Hilig sa pagsasayaw ang naging daan ni Joe upang makapasok sa cheerleading ng UMAC. Kasama siya sa mga pinangaralan noong nanalo ang Herons cheerleading team ng first place sa Association of Local Colleges and University o ALCU 2014. Kilalanin natin si Jonel P. Ubinque ng Center for Broadcast and Digital Arts. Nasa team na po ako since grade 11, so pang 3 taon ko na po ngayon. So far okay naman kasi marami po akong natutunan, tas sobrang marami akong naging na benefits dito sa team aside sa scholarship and iba pa po. Marami rin ako natutunan na nagagamit ko ngayon. Sa financial benefits po, una yung monthly allowance na worth 2,000 per athlete. Then yung full scholarship na for first sem and second sem, walang failing grades. Pwede kaming mag-avail ng full scholarship sa Maces. Then yung equipments na nagagamit namin, libreng sapatos na pang-training, jacket, tsaka yung uniforms. Lahat po sagot ng school. Dito ko natutunan kung na mag-workout kasama yung teammates ko. Sa pagiging cheerleader, mas napaganda ko yung kahit pa paano yung katawan ko. Malaki po yung natulong sa akin eh. Kasi sa amin, sa team namin, number 1, bago ka makapasok, kailangan talaga yung attitude. Kasi sa training, hindi pwedeng palagi kang late. Hindi pwedeng palagi kang may excuse. May time management talaga dapat. Bawal magkaroon ng failing grade sa amin kasi once na magkaroon ka ng bagsak, hindi na kami makakapag-avail ng scholarship. So yun, parang doon na po nag-start sa attitude. Then sa pagiging team captain na rin po. I'm Jonel Ubinque, 21 years old, team captain ng Herons cheerleading team sa University of Makati. Bukod sa ating cheerleading team, nagkamit naman ng second place ang ating rugby team. Ang rugby ay binubuo ng 7 hanggang 15 na manlalaro. Katulad ng larong soccer, ang mechanics ito. Pero sa rugby, hindi sinisipa ang bola, kundi hawak ito para dalhin sa try zone. Para ibahagi sa atin ang kanyang karanasan bilang atleta ng UMAC, narito si Elmar Bangal ng rugby team. Una kong nakukuhang benepisyo, yung monthly allowance na nakukuha namin sa team. Every month kasi may binibigay sa aming monthly allowance. Kaya ako pumasok dito para makakuha ng scholarship. Una, kaya ako gusto ko makakuha ng scholarship dahil gusto ko makatulong sa pamilya at sa magulang ko. Ang naitulong sa akin ng rugby hindi lang basta sa financial, sa scholarship, pati na rin sa disiplina sa sarili. Bukod doon, nakakatulong din siya sa akin dahil mas namamanage ko yung oras ko sa pag-aaral at sa pagtitraining. Yung pagkakaroon ng respeto sa bawat isa. Una, sa ka-teammate, pangalawa, sa coach. Ang natutunan ko sa rugby, hindi different kung paano laruin yung rugby. Kasi sa bansa natin, hindi popular yung larong to. At saka, hindi pa siya gaano kasikat kumpara sa iba't ibang sports na nandito sa Pilipinas. Natutunan ko siya laruin, advantage ko yun para sa akin dahil bihira lang mga taong natututo sa larong ito. Ako si Elmar Bangal, atleta ako sa University of Makati. Part ako ng UMAC rugby team. The advantages of being an athlete of the university is first, you can have a scholarship, which is full scholarship. And they also have a monthly allowance of 2,000 pesos. Aside from that, they have free hospitalization at the Hospital ng Makati and the yellow card
privilege, just like the residents of Makati. They are also exempted in their physical education classes. Aside from that, they have the chance to travel because usually we used to play in the provinces, especially when there is an ALCO season. Natutunan nilang makisalamuha sa ibang tao. Hindi madali ang maging atleta. Pero dahil sa kanilang mga naiuuwing medalya at mga benepisyong natatanggap, nasusuklaan nito ang lahat ng hirap at pagod na kanilang nararamdaman. Ika nga nila, ang talento ay nakatago sa loob mo. Tuklasin ito at ipagmalaki sa mundo. Hanggang sa muli, Yumakians, ito ang Think Positive. Taon-taon, napapabilang sa nag-uuwi ng tropeyo ang University of Makati tuwing sasali sa ALCO Games. Nagsagawa ng screening ang Athletic Development Center sa mga atletang ipapadala ng universidad sa Calapan, Mindoro para sa gaganaping ALCO Games 2015. Tara Yumakians, samahan nyo kami para alamin ang mga paghahandang ginagawa ng ating mga atleta sa darating na ALCO Games dito lamang sa YOLO, You Only Learn Once. Talaga nga namang di matatawaran ang karangalan at galing ng mga atletang Yumakians. Dahil nung nakaraang ALCO Games 2014, naging overall champion ng University of Makati. At ngayong darating na ALCO Games 2015, susubukan muli ng ating mga atleta na makuha muli ang tagumpay. Paano nga ba naghahanda ang UMAC sa isang malaking sports event na ito? Hi, I'm Coach Johnny Oriviana. I'm the Chair for Athletes Training and Development, and I'm also the coach of the UMAC Dance Sport team. For ALCO Games, first and foremost, it's the training. They need to go through 1 year of training for them to qualify for ALCO Games. Also, what comes with it is grades. They need to pass at least 60 to 70% of their subjects before they qualify for ALCO Games. And they need to be a part of the ranking from June to Feb. Yes, it's from June to Feb ranking of their teams before they qualify for ALCO. Prior to ALCO, we have strengthening, conditioning, so that includes track work sa oval. Then we have techniques here sa studio. Right now, we're doing choreographies. Actually, nasa competition mode na kami. Also, kasama sa training yung mga tune-ups. Kami, mahirap kaming set up ng tune-ups kasi we cannot invite other teams to come here and play with us kasi medyo iba yung setup ng dance sport. Pero what I do particularly sa team ko is we join invitational competitions. Yun yung pinaka-tune-ups ko. Tapos ang mangyayari, whoever wins dun sa mga ranking doon, yun yung dadalhin ko for ALCO. Just to keep it standardized, saka para fair for everyone, para walang favoritism. Iba yung magja-judge kung if my athletes are good enough for the competition. For ADC, ang motto kasi namin sa ADC kasi we build champions beyond competitions. And if you want to build champions beyond competition, I suggest na dapat yung mga athletes mo, bukod sa pagpanalo ng medals, nakagraduate sila. Ayan Yumakians, iba talaga ang may alam. Hanggang sa muli, ito ang YOLO, You Only Learn Once. Hi Yumakians! Siguradong pamilyar na kayo sa mga sports tulad ng basketball, volleyball, soccer at marami pang iba na madalas nating nakikita sa telebisyon o sa iba pang lugar. Pero, narinig niyo na ba ang sports na floorball at futsal? Alamin kung ano nga ba ang kaibahan ng mga sports na ito dito lamang sa Time Out.
Basketball at volleyball ang ilan sa mga popular na sports na parati na nating naririnig. Pero, ano nga ba ang bagong sports ngayon dito sa UMAC na bukas para sa mga estudyante? Ang floorball at futsal ang ilan sa mga sports ng UMAC na bago sa ating pandinig. Pero, ano nga ba ang floorball? At ano ang kaibahan ng futsal na magugustuhan ng UMACians? Nakapanayam namin ang coach ng floorball na si Coach Jelok Sardon at si Coach Ed Marquino ng futsal. Hi, I'm Marcelo A. Sardon, coach of UMAC Floorball Team. Ang floorball ay bagong sports dito sa Pilipinas na kung saan tinatag pa lang kamakailan ng PFA. This is a chance, great opportunities about isa sa atin, ng mga Pilipino, na kung saan magagamit natin yung pagiging mabilis natin sa sports na to. And sabi nga ng coach ng national team na hindi natin kailangan ng tangkad dito sa sports na to. Ang kailangan lang natin is yung passion natin sa game, and we need to enjoy the game, and of course yung physical natin kailangan ready rin tayo. Ang floorball ay may limang tao na kung saan naglalaro sa loob, which is the defender, the midfielder, and the forward. And syempre meron din tayong goalie. So kailangan lang natin dito is the stick, the ball, and the goal. I'm Coach Edmar D. Aquino, head coach of University of Makati Men's and Women's Futsal Team. Ang futsal, ito yung nilalaro sa loob ng basketball court. Okay, ang concept nito ay parang basketball. Played by 5 versus 5, indoor football, and then with 4 players inside and 1 goalkeeper. Meron siyang goalkeeper pero meron siyang 4 na manlalaro. So nilalaro siya by 5 versus 5. And then sa indoor siya nilalaro, not unlike sa football. Ano siya, ang ginagamit ng mga player doon ay futsal shoes or rubber shoes. Nakapanayam namin ang mga miyembro ng AUA o ang Assembly of UMAC Athletes tungkol sa mga layunin nito para sa mga atleta ng UMAC. Yung org kasi namin, ang aim nito is hindi lang mag-build ng isang atleta, kundi ng isang leader sa isang komunidad hanggang sa makagraduate siya na magbibigay siya ng medalya hindi lang sa eskwelahan kundi sa pamilya niya mismo. Kasi diploma yung nagsisilbing pangarap ng mga kabataan, lalo ng isang atleta. Kaya yung org namin binuo hindi lang para maging atleta kundi para maging leader. Maraming ino-offer na mga bagong sports ang UMAC. Isa ito sa mga makapagbibigay kulay sa buhay kolehiyo nating mga UMACians. Nadadagdagan pa nito ang ating mga kakayahan at kaalaman sa larangan ng pampalakasan. Muli, ako si April Kimusing at ito ang Time Out. Isang araw na naman ang natapos. Isang araw na puno ng kawili-wiling ideya at impormasyon kung saan binibigyan ng halaga ang bawat UMACians. Hanggang sa muli, ito ang Surviving College 101.